Amen. Magandang hapon ho sa ating lahat. Well, nakikinig ho ako sa inyong mga lesson. At ako po ay natutuwa at nagagalak. Pero maganda yung isang point doon eh. Dapat talaga ay you always consult your husbands. Kahit sa mga lesson na dinala ninyo. Have you ever asked your husband, Daddy, Papa, Tatay, Ama ng tahanan, Pastor, tama kaya itong point na ito? Bakit ho? Sapagkat baka pag kayo nagturo, pagkatapos hindi yun ang stand ng pastor nyo, tapos nag-preach siya, sabi po ni Pastora. Many times, kahit mga young Christians, akala nila ay yung asawa ng pastor ay pastora. Ilang beses na magkasama kami ni Brenda, pagkatapos, Pastor, kumusta po? Ay, Pastora, nandyan pala kayo. Sabi ko, wala akong pastora sa Baptist. Kaya maganda ho yung... Kaya I trust that you have yung inyong discussion kahapon, kaninang umaga, ay talaga yan ay may blessing ng mga pastor. Kasi now I am going to conclude. So, kung ang atin pong pag-uusapan ay maging taliwas sa inyong mga narinig, this is from the point of view of a pastor. Kanina, kahapon, you have been listening to your co-ladies, mga kasamahan ninyo sa inyong kuta. Mga kapareho ninyo, ang inyong mga kaisipan, mga experiences, marahil ay pare-pareho. But tonight, I would like to encourage you through your theme. Napakaganda po kasi yung theme, co-equal with a man out after God's own heart. Well, mamaya ay makikita natin. Now, because you see, tingnan po ninyo ang inyong mga Bibles. Let's all stand up again para hindi ho kayo antukin. Well, I thank God that you are here and still listening to the Word of God. Amen? Palagi ko pong sinasabi sa simbahan at kahit sa lahat ng pinupuntahan ko kung saan ako magsasalita, give always God a chance to work in your heart. Dapat po kapag tayo ay nagbibigay ng panahon para makinig ng kanyang salita, dapat ang ating desire ay kausapin tayo ng Diyos. God talks with us through His Word. He will not talk with us with an audible voice. He will talk with us in a mighty way as the Word of God is preached. Kaya ho, kailangan ng bawat isa sa atin magkaroon lang na handa ng puso ng magpaturo. At lagi ko ring sinasabi, when you sit down and listen to a preaching, make sure that you have an open heart, an empty heart, and a heart that is willing to be filled with the truth of the Word of God, kahit kung minsan ay ayaw mo. Kaya nga pag kayo po ay namamalengke, dadalhin ninyo ang basket na walang laman. Tama po? Kaya nga, pag kayo nandun na, ay mayroon kayong ilalagay kahit yung mga ayaw nyong mga gulay, kinakailangan ilagay. Ang ampalaya at okra. Lahat ng mga yun ay kailangan mailagay. At kung may paglalagyan ka, then you can go home really happy because you have many things in your basket. So, ganun din po. If you have come just for the sake of, siguro, punta ka tayo doon, makapamasyal. Marami akong ini-invite kung minsan, ganun yung kanilang idea. Sige nga ho, nang makapamasyal naman dyan. So, they will come, mamamasyal talaga sila. Kanina nga, lalo na pag nakikita nila yung baptistry namin,
Akala nila ay nasa park. Sa totoo lang, sabi ko sa church, kaya ko pinapaganda ito at yung altar para bawat isa na dadaan dyan, magkakaroon ng idea, oops, I'm going to pray. It will be an inviting people to pray. Kasi nga, ito yung altar natin. Kaya sabi ko kanina, yung iba, hindi ko sinasabing bawal magpa-picture dito, no? Ako po ay natutuwa na nagpapapicture ang marami. Kahit nga ho, hindi, kahit yung mga member, dito talaga yan. Pero ang primary reason kung bakit ko ho pinapaayos yan, upang tayo po ay matutong manalangin. That when you come to church, I would like to pray, maayos ng prayer na lugar doon. Di ba? Ang Panginoon, He went up to the mountain and prayed. Bakit po siya nagpunta doon? Kasi nga magandang manalangin doon. At ang idea ko rin po ay kapag maayos yung altar, ang iisipin ng mga mananamba, okay, kapag katapos of even before the preaching starts, punta ko doon sa altar at mananalangin. Na-inspired po ako sa San Pedro when I was teaching sa BHBC, pagbaba ko, daming mga estudyante na nanalangin sa altar. Sabi ko, dapat ganun bawat simbahan. Kaya may altar kasi may nagpe-pray. And so I said, we will have to have the best baptistry in the whole universe. And the message should be clear na pag tayo pupunta sa simbahan, makikita natin doon, i-encourage siya, come and let us reason together. Yan po yun, ano. At ganun din, bawat isa sa atin, ano, na naririto, just make sure that you be filled with the Word of God and His truth. At yun po, dadalhin natin. Huwag ho nating i-miss yung pagkakataon that maybe God is going to talk with you just today. Diro mo sa matagal na panahon, He has talked with you. At bigyan natin ang pagkakataon ang Panginoon. Okay, 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter number 2. Yan pong ating theme. I'd like us to put it in context. Doon sa verses 9, chapter 2 verses 9 down to 15. Ayan pong konteksto na yan, it starts with three words, no, na magandang bagay na dapat na intindihan natin, in the like or in like manner. Ibig sabihin ho, mayroong previously sinasabi si Apostle Paul, and he's talking about the men. Doon sa previous verses, but this time in like manner, sabi ni Apostle Paul also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array, but which becometh woman or women professing godliness with good works. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity, and holiness with sobriety. Ano kung ang mga babasa nito ay mga unsaved na mga ladies, or maybe saved na mga backslider, o kaya saved na hindi pa siya naturuan, meron pa rin siyang kiling-kiling o tangan-tangan na kaisipan ng sanlibutan, lalo na sa women's liberation. Negatibo po yung mga verses na yan.
In fact, ito po, noong binabasa ko, nag-aaral pa ako, meron akong kaklase, ganun-ganun yun eh. Noong binuksan ko yung pinto, sabi niya, "Don't do that to me. I can do it myself." Sabi ko, di ba dapat magpasalamat siya na may nag-isip? Wala nga nag-iisip sa kanya na pagbuksan. Ako lang. Nasaan naman na nakita niya yung effort ko na pagbuksan. Hindi naman siya kagandahan. Pag magsalita siya, hindi siya mayumi. Pero tingin ko kasi sa kanya, babae siya. So binuksan ko. Yung lahat ng mga kasama naming lalaki na una na, lumalagabag yung pinto. Pero ako binuksan ko para sa kanya. Kasi siya yung mag-isa na natira doon. Pero nagalit pa sa akin. And then I started writing some articles. Pagkatapos nababasa yan ng mga teachers ko. Na mga babae, na-underline talaga nila, "Do you really believe this? I think you are so chauvinist. Ikaw ay masyado mong binidegrade ang mga babae." Yun po ang pagkakaisip. Pero sa totoo lang, I would like to encourage you, especially at the ending of, because I have only 3 points. On the third point, you will love these verses. Totoo lang po. At nung pinag-aaralan ko rin, sabi ko, mas lalo akong nagpasalamat sa aking may bahay. At lalo akong nagpasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng asawa. Sa totoo lang po, I'm not joking you. I'm telling you the truth. You will love this. And if you will not love it, I tell you the truth, be born again. Na tayo muna mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na makita namin ang inyong salita sa pamamagitan po ng mga talatang ito na inyong niloob na isulat ni Apostle Paul kay Timoteo at ang iba pang bahagi ng inyong salita na amin pong bubuksan upang patutuhanan ang mga katotohanan ng bagay na ito na ang mga kababaihan ay indeed you have loved them and you have created them so that they would be a great help for the ministry and for the men that you have so created. Maraming salamat sa pagkakataong ito at ikaw po manguna sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Ang ginamit po na text or main text ng inyo pong conference ay napakaganda. But which becometh women. So if you read very clearly and more often, becometh a woman, ibig sabihin, mayroong woman that has not become a woman yet. Siyempre, you become the child of God. Ibig sabihin, hindi ka pa child of God. So this is a statement saying that there are women, they are women, but they have not become women. Maybe they are still what? Men? Or beast? Or what? Pero ito po yung sinasabi ni Apostle Paul na we ought or you ought, but which becometh women professing godliness with good works. See, kinakailangan matutunan talaga ng bawat mananampalataya na babae that there is God's way of how really a woman becomes a woman. Ang sanlibutan, they have ways of how a woman can become a woman. Diba? Dapat ang woman sa kanila, kaya nga may Miss Universe. So kanila, ang woman ay balingkinitan ang katawan. Ang woman sa kanila ay dapat medyo makinis ang balat. Mataas. Ano pa ho? 5. Ano yun, Ma'am Connie? 5'5"? Kapag hindi ganun, hindi na yun woman. Ay kaya anong ginagawa ng karamihang mga babae kahit ho mga Kristiyano na?
And even pastors' wives. I have seen many pastors' wives. They are craving to be just like Miss Chamsi Supsupin. Kahit man siya'y mukha ng tuklapin, supsupin pa rin gusto niya. And kahit nga kabataan tingnan nyo, kahit mga Christian homes, how do our kids define a woman? Ay, babae talaga yun. Mahabang buhok, balingkinitan, ang kanyang Coca-Cola shape. Ano ba shape to? Pag nakakita sila ng ganitong shape, bakit maraming bumps? Sa kanila, hindi yun babae. Sa kanila, yun ay aparador, yun ay drum. Hindi siya babae. Kaya nga kahit Bible students, mga pag-graduate na, been always talking with them. Sabi mo, ba't ba ayaw nyo pang mag-asawa? Ano ba nakakahinder? Kasi wala daw magpatibok sa kanilang puso. Bakit? Ano bang hinahanap mo? Siyempre yung medyo hindi mo naman ikakahiya. Ibig mong sabihin, may ikahihiya kang mga Kristiyano, mga nag-aral din sa Bible School, ikahihiya mo yun? Kasi meron pa tayong thinking about the world, what a woman is, and what a good wife is. Siyempre, maganda. Kaya yun ang pipiliin niya. At yung kanyang criteria ng maganda, pag tiningnan mo, criteria ng sanlibutan. Graduate na yun ng Bible School. O kaya, single man na matagal na nasa ministry, pero yun pa rin ang hanap. Kaya sabi ko sa kanila, napaka worldly mo sa iyong definition ng woman. Dapat maging ayos ka. Sabi naman niya, kasi pastor, kayo nakapag-asawa ng maganda. Hindi ho yun Binigyan ako ng Panginoon. At yun ang blessing. Kaya kung magpakatapat ka, be-blessing ka rin ng Panginoon. At there is a way by which a woman can become a woman indeed in the eyes of God. Handa ba kayo makinig? Are you now a woman? Sino magsasabing, I am a woman in God's sight? Wala nang nagtaas. Ako? Naka-record ba yan sa pustaka? Well, Apostle Paul lays down in these verses ang mga tatlong bagay na that defines a woman becoming indeed a woman. Okay, first, verses 9 and 10. Nariyan po yung unang description ni Apostle Paul on how can a woman become a woman. Verses 9 and 10, anong sabi po? In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array, but which becometh woman professing godliness with good works. Andun po yun. Ang isang criterion para sa isang babae na tunay na magiging babae. And this is the adorning of oneself. How you adorn yourself. Paano mo lagyan ng mga pantakip ang iyong katawan. See, sabi niya, modest apparel. I know you know that. Modest apparel. Modest. Alam natin ang modest. Ano ang modest? Hindi mayabang. Hindi siya very nagbibigay ng attraction. Too much attraction. Kaya nga modest. At alam natin ang apparel. Ano bang apparel? It's really long. It's free-flowing.
See, a woman becomes a woman by her dress. Ano ba sabi ng Panginoon? Sa Deuteronomy chapter 22, verse number 5, you know that? Pero ayaw ito ng mga modernist na mga Kristiyano. Sabi nila, Deuteronomy 22:5, Old Testament yan eh. Eh di tanggalin mo yung Old Testament. But even then, I'd like you to open that, Deuteronomy chapter 22, verse number 5. This is the word of God, not mine, not anybody else's, but it is the word of God. Okay, Leviticus chapter, Deuteronomy 22. At makita po natin diyan ang mga katotohanan na dapat ay inilalagay natin sa ating puso at isipan. Okay? Verse 5, may you read? Everybody, verse 5, go. Amen. And then, tingnan po ninyo yung sumunod pang mga verses sa 11 and 12. Pakibasa. You see, tingnan nyo nga, napaka-specific ang Panginoon na kahit yung mga klase ng clothes ay pinakialaman yan. You know why? Because there is something else in the dresses. Huwag ko nating isipin na, ang Diyos naman na tumitingin sa panloob. Oo, tumitingin siya sa panloob, pero pinakialaman niya yung panlabas. Hello? Kasi nga, merong difference between an attire of a harlot and an attire of a woman. Then Proverbs chapter number 7. Proverbs 7. Proverbs chapter 7. In verse number 10. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Pakibasa po. Ready? Read. And behold, a woman with attire of an harlot and saddle of heart. There is an attire of the harlot. Kaya nga, ang set sa Diyos, natin, there must really be modesty in our apparels. Yung hindi masyadong revealing, hindi siya yung pinapakita na how sexy you can be. At kung gaano ka kaganda, hindi yun ang sukatan ng Panginoon. It must be modest. It must be a modest apparel. At ang sabi pa niya, that modesty, it must be shamefacedness. Yung hindi kakahiya-hiya. Amen? Hindi nakakahiya. Kasi kung minsan, napaka-daring nung iba. No, ang damit nila, daring. Alam natin yan sa sanlibutan. Wow! You have a daring clothing today. Kaya pag daring ka, ibig sabihin, kaya nga ang clothing is a covering. Amen? Sabi ko doon sa mga taga-Bacolod, and we always find out na dito sa atin, ang aso dinadamitan. Pero yung mga kababaihan ay hinuhubaran na. Biro mo yan, baliktad na, blentong pa. Kung alin ang hayop, siyang dinadamitan. Ang mga tao ngayon, siyang hinuhubaran. See, may kita natin. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos ay magkaroon tayo, lagay natin sa, huwag tayong padadala sa sanlibutan. Sabihin, hey, kaya naman kayo nagsusuot ng parang ganyang kahahaba kasi wala naman kayong ipapakita. Sinong sinabi mong walang ipapakita? Meron yun. May mga panampal sila dyan. Marami silang ipapakita. Meron silang mga, para silang mga postingan ng Meralco na maraming, in the eyes of the world or worldly people, mga magaganda ayon sa kanilang paningin. Pero hindi dahil sa tinatakpan mo yun ay dahil hindi siya maganda. No. Because it is God's will. Yan ay kalooban ng Diyos.
Kaya nga gusto niya na ang bawat isa sa atin ay dapat lang maunawaan natin na maging yung ating pananamit ay dapat lang binibigyan ng time, ng oras, ng pera. Kaya nga ho, dapat lamang na meron ka ring budget para diyan. Amen? Hello? Oh. Kasi damit yun eh. Because it defines what a woman is. It must be with shamefacedness. Yung hindi yung ang kapal ng mukha. Nakakahiya naman ang kapal ng mukha. Kung sino pa, kung minsan yung mga matatanda, no? Sabi nga, nakaka-offend talaga yun si Lola. Oh. Biro mo, parang electric fan. And then look at modesty as defined by the Word of God, sobriety. Ano yung sobriety? Not yung bang sound mind. Pero mo, alam mo ng iyong paa ay 9 talaga. Ay gusto mong isuot ay 7. Ang mga Chinese, bakit sila ganun maglakad? Kasi nga sa kanila, maganda ang maliit na paa. Right? So anong ginagawa ng mga Chinese? Magsusuot talaga yan ng maliit na. Oo, kasi hindi sila nakakapag-asawa, hindi katingin ng mga Chinese, ng mga lalaki, hindi maganda yung malapad yung paa. Kaya pinagpipilitan nila. Meron din mga Kristiyano kung minsan, talagang hindi naman kasya sa kanya talaga yun, pinipilit niyang isuot. Ay kung hindi ka ba naman walang sound mind. Alam mo naman na 36 ka talaga. No offense, women, no offense. Pero yun talaga yung build mo. Pagkatapos pagkakasyahin mo yung 26, 22, at saka 36. Sorry ho, hindi kasi ako masyadong maalam sa measurement. Ay kaya nga, kaya sinasabi na ang modesty dapat may sound mind. Alam mo, hindi magkakasya sa'yo, pipilitin mo. Kaya ano lang nangyayari? Lalo nakikita. Ay, ganun pala yung ano mo. Nakita tuloy yung mga layers mo. Ay, sa totoo, kasi sabi ng sanlibutan, kung ikaw ay chubby, dapat ang iyong damit ay ano, parang pencil cut. Nag-aral din ako kahit paano. Dapat pencil cut para magmumukha kang kaya yung mga yun, nagpipinsil cut. Kaya kung maglakad, ganun na lang. Bakit? Kasi yan yung idea ng sanlibutan. Walang sobriety. Hello? Kung alam mong hindi naman magkasya sa'yo, wag mo na pilitin. Sasabihin mo pa, talagang, hindi, maliit lang ako. Alam ko, 26 lang ako nung dalaga. Nung dalaga ka! Pero sa totoo, 36 ka na. Nagbaliktad na nga, 62. Kung hindi ba naman talagang baliktad yung isip mo, paano ka magiging woman? A woman must have a sound mind. Amen? Kaya kinakailan dapat yan, kung pag sinabi nating modest apparel, kapag yan, dapat it is really, it's not daring, it is shamefacedness, it's logical. Alam mo namang hindi. Kaya wag mo lang isuot. Bagay kaya sa akin ito? Nakaganyan ka na. Kasya yata. Kung giginanyan mo, bumuka.
Sige nga. Kung hindi, pag iniisip, nasa isip na lang yan eh. Sound mind. At pagkatapos, alam mo, ikaw yung sa mga deaf, di ba? Alam mo sa deaf. Magaganyan-ganyan ka. Pagkatapos nagsuot ka ng hanggang dito, mamaya kita na yun doon sa loob. Hindi ka ba naman nag-iisip? Hello? Amen? Sobriety, dapat isipin mo yun. Adorn yourself. Kaya, napakahalaga, maging yung ating inilalagay sa ating katawan. Inilalagay nyo, and you become, God defines a woman with her apparel. Makikita mo yung sino, yung woman as defined by God. And then, not only that, he said, not only that you adorn yourself with this, he said, with godliness. So, meron nga nagtanong sa akin, Pastor, ano bang gusto mo? Yung nakapalda na babae na nagmumura o yung nakapantalong babae na maganda ang salita? Sabi ko sa kanya, mababa ang iyong choice. Ang maganda ay yung babaeng nakapalda at yung babaeng hindi nagmumura. Amen? Ito yung choice na yan eh. Baliktad kasi ang sanlibutan. They compromise everything. Pero if you are a woman, you must have really a modest apparel with shamefacedness, with sobriety, and of course, you adorn yourself with godliness. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Proverbs 7 verse 11. Pakibasa po natin. Proverbs 7:11. Proverbs 7:11. Pakibasa. Ready? Go. She is loud. Sino yun? A harlot. She's loud. She's stubborn. Kaya nga kinakailangan, sige nga, maganda nga ang apparel mo, but that does not stop kung sino yung woman. Yung bibig mo rin. Silent night. Kaya sabi ni Solomon, mas maigi pa talagang nandun ako sa kulungan, huwag lang makisama sa babaeng brawling woman. Contentious woman. Do you know what a contentious woman or a contentious man is? Para away. Nakikipag-contend palagi. Nakikipag-diskusyon palagi. Sometimes there is wisdom in silence. Kahit na, hayaan mo na sila. Say godliness. A godly woman has a good mouth. Okay? Maayos ang kanyang pananalita. A godly woman has love and affection for God and not for worldly things. Kaya ano sabi ng Colossians chapter 3? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Sana ay hindi sa inyo maririnig na palagi na lang, sana may bago akong cellphone. Sana may bago, lahat na lang. Yun ang naririnig sa atin. Naririnig ng mga anak, naririnig ng asawa, kaya yung asawa naririndi. Kasi nga panay worldly things ang hanap. Sana makakain man lang tayo ng ganito at ganyan. Sana makapunta man lang tayo doon, makapamasyal man lang sana. Ang desire ng godly woman is always spiritual. What is your desire that comes out of your mouth? See, maayos nga po, nakakatuwa na kayo ay makita in your modest apparel. Pero kung nakikinig kaya ang mga bata, ano ang inyong pinag-uusapan at ang desire ng puso mo? What is the desire of your heart? At lumalabas sa bibig mo. Ano yung mga desires mo? Ano yung longing mo?
Mas marami ba yan? Longingness about the world, about this world, about temporal things. Sabi ng Panginoon, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Nakakatuwa na marami akong kakilala mga women who would always say, ang sarap mag-soul winning. Praise the Lord. Ang sarap ng Bible study. When I started yung Read Your Bible in 365 days, pagkatapos ikakaroon tayo ng t-shirt, marami mga women who would say, Pastor, nung nag-umpisa tayo nun magbasa, nakakatuwa kasi dati 4 chapters lang ako, pero ngayon hindi ko namamalayan, 10 chapters na ako. Nakakatuwa, hindi na ako mapigil yan. Well, we would like to hear more women who would have a desire on heavenly things rather than, dapat makabili ako. Pag meron lang akong pera ngayong Pasko, dapat lang talaga magkaroon na rin ako ng bagong sapatos, dapat makapagpakulay na rin ako ng kuko. At biro mo yun ang kanyang ninanamnam sa Pasko. At sa darating na bagong taon. Bagong taon naman, dapat makapagpariband naman tayo. I'm not saying those are wrong, but if that is always the case, mga pang-outward na buhay. But hindi yun lang, sana palagi akong on time sa service. Hindi ako malilate doon sa Sunday school. Sana pagdating ng December, pag magbibigay na sino ang nandito on time, magmula January hanggang December, pag magbibigay na si Pastor, makakapagsabi, ako yung on time. Sino nag-desire? Sana kapag at the end of the year, makikita ko na-compile ko yung Sunday school lesson. Nabasa ko yung lahat ng mga yon. Hindi yung at the end of the year, kailangan ko ng bagong bag, bagong sapatos, bagong ganito, bagong chinas, bagong asawa. Ayun na yung kanyang mga desire. What is your desire at the end of the year? Usually, sa desire natin yan, at the end of the year, lumalabas kung ano nasa puso natin. If you are worldly or not at all. See, godliness. And he said, good works. Adorn yourself with good works. Marami nga naman. Ang ganda ng kanyang salita. Yes. Hindi talaga makabasag pinggan. Kaya nga hindi naguhugas ng pinggan. Marami kagaganda. May mga comments pa nga. Alam mo yan? Nako, pag nasa simbahan, ay talagang papikit-pikit, papayak-iyak pa yan. Pero pag nasa bahay namin, pag nasa bahay nila, ayun, katamad. Nakakahiya talaga yung babaeng tamad, ano? Sabi nung iba lang gumaganyan. Yung iba, yung walang ginagawa sa bahay. Ganda nga yun eh. Ang design ng Diyos, and I have to say, true, the design of God really is for women to be at home. Yan ang design talaga. Amen. Kaya yung mga working mom, talagang doble kayod. Kaya ako'y doble din ang prayer ko sa kanila. You know why? Pero mo, may pressure sa work, may pressure pa sa bahay. And as a woman, mahirap po sa bahay kasi minsan, naroon din ako, umalis niyan si Brenda noon, pumunta sa, kasi namatay yung nanay mo, di ba? 1 week iniwan ako, kasama ang 3 kong anak. Ay, laba dito, lagay mo lahat dun sa washing machine, linis ng bahay, gisingin sila, punta na sa school. At susunod na ako. Pagdating niya dito, bakit ganito ang kulay ng mga damit? Ay, talagang pinaranas din sa akin, 1 linggong kalbaryo.
Ay maghahapon ka talaga sa bahay, para ka nasa learning center. Oo, paikot-ikot sa bahay. Tapos ikaw, may trabaho pa. Tapos pagagalitan pa ng boss. Tapos hindi lang yung boss yung nagalit sa kanya, yung pang mas mataas pa. Tapos yung mga kasama pa. Ay kung hindi ba naman talaga makakalbo yan? Kaya kailangan ng dobling trabaho. But even then, because you have accepted additional responsibility, kayanin mo yan. Kaya nga saludo ako sa mga working mom. Pagkatapos, Sunday school teacher pa. Di tatlo. Sa simbahan. Tapos yung Sunday school teacher pa talagang naging choir member pa. Aba. Sabi ko, talagang triple na ang prayer mo niyan eh. Well, I've been praying for women and families in the church at I don't just pray doon sa kanyang ministry. Pinagpe-pray ko din yun sa family. Ay, so nag-text, nag-away po kami. Biro mo yun, pagpe-pray, nag-away siya ng mister niya o kaya ng misis niya. Pagpe-pray mo din, inaway siya ng kanyang anak, pagpe-pray mo rin. And then doon sa kanyang trabaho. Kaya medyo mas mahaba sa mga working mom at nasa ministry ang prayer. Pero, still the design of God, be at the home. Dapat gawin mo pa rin yun, na hindi dapat napapabayaan. Kaya kinakailan, magtrabaho ka pa rin. Amen? Hindi magiging dahilan na hindi ka magtatrabaho because what makes a woman is that she works at home. Amen. Dapat nagluluto ka pa rin. Pastor, talagang magprito lang ang alam ko. Mag-aral ka. Tama ho yun. Biro mo, ang nagpakain sa mister ay si Inday. Inday, gutom na ako. Andyan si Inday. Inday, sakit ang likod ko. Masahi, Inday. Kasi pagod si ma'am mo. Inday, paabot nga yung tuwalya. Ha? Andun na? But you ought really to work hard for your husband. Kaya, mga dalaga, gusto nyo pang mag-asawa? Choir member ka ngayon, Sunday school teacher ka. Ngayon, gusto mo mag-asawa. Aba, gawin mo. Dapat mag-aral ka na maglaba. Dapat mag-aral ka magluto. Dapat pag-aralan mo yan in preparation. Because you ought to become a woman. Amen? Okay. So that's the first definition of a person becoming a woman. Adorning themselves. What? With modest apparel, with godliness, with good works. Dapat yun ang dumadami. Kaya nga, if you have been in the ministry and if you've been in the Baptist church for 2 or 3 years, dapat nag-increase ka na in all these things. Dapat hindi ka pabagsak, kundi pataas. Padami ng padami ang iyong alam, pagiging isang tunay na woman. A woman. And then number 2, tingnan po natin, your place in authority. 1 Timothy chapter 2, verses 11 and 12. Anong sabi? Pakibasa po natin. Verse 11 and 12. Go. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in. Dalawang beses binanggit ang silence sa dalawang verse. Kaya nga ho, ang isang woman that becomes a woman becomes more silent as the years go by. Hindi yung pinapag-uusapan. Bakit marunong ka nang sumigaw? Nung ikay dalaga,
pinong-pino. Noong nag-asawa, hanggang sa wala nang boses. Naging woman na siya. She is learning in silence. Sa totoo lang, I've been watching mga pastors' wives na mga tumatanda. Yung pastor, habang tumatanda, dumadami ang kanyang sinasabi. Wala pang outline yun, ha? Bigay mo lang sa kanya, Pastor, nung ibig sabihin po ng 1 Timothy, ganyan. Babasahan ka na yan. Magmula sa Genesis hanggang Revelation. May explain niya yun. May napansin ko, marami mga pastors' wives that have grown in age. Yung mga pastors' wives, kumukunti yung salita. Sa totoo lang. Kaya may lalaman mo kung bata-bata pa siyang pastor's wife. habang nakita ko si Mrs. Thompson, mga nakakausap mong mga yan, mga matatanda na talagang nasa 70s, 80s na mga pastor's wives, and they have really been tamed through the years. They have been in silence for many years. Kasi nga, sa totoo lang, di ba, yung a good teacher, I know that there are many good teachers who may not speak many words, pero titingin lang, oops, naintindihan mo na. Quiet, titingin lang siya. Tiningnan lang siya, tumayo na siya. Kailangan ng tubig ni ma'am. Why? Because she is able to be tamed through the years. A woman becomes silent. Pero hindi ko natutulog sa preaching. In other words, we learn, a woman learn in silence. Not in contention. Kasi kung minsan, di ba, marami ka naman talagang alam. Lalo na pag nagpipreach yung pastor mo, tapos mali yung grammar niya, grammarian ka. O kaya marami kang, magaling ka sa outlining kasi teacher ka na English. Tapos yung pastor mo from point to another point, and then to another point. Tapos sabi niya, last point na, pero may isa pang point. Minsan, sabi, mali yun eh. And then we become contentious. But you see, a woman learns in silence. Salita ho ng Diyos yan. Ayan o. But let the woman learn in what? Silence. Hindi kinakailan mag-discuss. Yes, that's the way of the world. The way of the world is that you tell your kids to discuss us things. Ayan o, kasi edukador ito eh. Tinuruan kami ng mga bagong pamamaraan ngayon ng pagtuturo and to get learning going in the classroom. Kaya kahit nga dun sa European kind of classes, makita mo na akala mo hindi naman sila nagtuturo, nagdidiskusyon lang sila. Kaya nga, makita mo mga Filipinos who go to Europe at iba yung kanilang way of learning. Sa kanila kasi, discuss ka lang ng discuss. Kung alin yung idea mo, sige lang. Sabi ko, ganun talaga yun. Kaya nahihirapan yung ibang mga Filipino students. Dito kasi sa atin naman, may kinig ka, susulat mo, pagkatapos exam na. Doon, hindi. Kaya natuturuan niya. Ngayon, merong mga Pilipino na ganyan na rin ang kaisipan. Para matuto yan, kailangan makipag-diskusyon, makipag-away. Contention. But you see, God sees it in a different point of view. Learn in silence. Hello? Learn in silence. Hindi kinakailan may pagdiskusyon. Learn in silence means you ought not really to be contentious, but to be prayerful. In fact, this principle does not only apply to women, but apply to members of the church. Ako ho kasi nasanay din sa kapag hindi ako magustuhan, maikipagdiskusyon talaga.
Kaya hindi ho ako natuto. And I learned the hard way. Kaya kinakailan ibagsak ng Diyos hanggang sa gumagapang na at humingi ng saklolo bago baguhin ang kaisipan. Tingnan po ninyo, this is the pulpit and that is the pew. The pulpit is where we preach the Word of God. The pew is where we receive the Word of God. Diba? Ang sabi ng Panginoon, the gospel that you have received. Hindi yung the gospel that you have learned in discussion. But it is the gospel that you have received. The Word of God that you have received. Received. That is learning in silence. Dahil ang salita ng Diyos is not to be debated upon, but the Word of God must be received. Diba, 2 Thessalonians, kaya nga sinabi ni Apostle Paul doon sa mga taga-Thessalonica, diba? In chapter 2, verse number 13, but 1 Thessalonians, chapter 2, in verse number 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when you received the Word of God, which you heard of us, you received it not as the word of men, but as it is in truth the Word of God, which effectually worketh also in you that believed. See, it's the receiving. Sa totoo lang, totoo namang maraming mga matatalino na mga kababaihan. And I believe, lahat ng mga nandito matatalino. Bakit ho? Kasi nandito kayo. Bakit ho? Sapagkat kayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kayo nakaunawa ng salita ng Diyos. Pero mga ikay maligtas na lang, ay napakaraming mga professionals. Ilang beses mong sabihin sa kanila ang salita ng Diyos, hindi pa rin sila maligtas-ligtas. Ay kung hindi ba naman sila, mahirap sabihin sa Pilipino, blank, hindi ba naman sila talaga, walang mga mangmang. But you see, you were able to understand why? Because you received. You learned by receiving, and that is learning in silence. Amen? Learning in silence, yung wala ka lang, hindi yung dahil wala ka lang sinasabi sa simbahan at hindi nagsasalita. But you see, it's actually receiving the Word of God and putting it in your heart. Yan ang learning in silence. Learning also in subjection. In other words, you learn because you think that the person teaching you is higher than you are and you are the subject. Kasi hindi ka naman talaga matututo kung isipan mo mas matalino naman ako dan. Mas may alam ako. Ako, nag-aaral ako ng Bible School at ako ay first honor, second honor. Ako ang valedictorian at saka first honor pa at saka second honor pa nga eh. Ako nga rin yung most improved at saka yung best in conduct eh. Tapos tuturuan lang ako niyan. Di wala na talaga. How could you learn? Kaya nga tinuturuan na ang mga babae ay magpapakababae. And how? In the place of authority of teaching. Kaya ang tanong ko, have you indeed considered also your authorities before you have taught? Magandang lesson yan. Kaya kinakailangan ay you have also submitted that to your authority so that when you say it, there is a blessing. Amen? Because you ought to learn by or in subjection and not usurping authority, not taking the leadership. Totoo yun. Nangunguna ka kasi. Kasi naman ho, yung kasama ko ay hindi ho siya gumagalaw. Kaya ako na lang ho ang gumawa. Maganda sana yun. Kaya lang, that's not becoming a woman, that's becoming a beast. Sa totoo. There are women who are very much with initiative. May initiative.
Pero in terms of leadership in the church, hello, leadership in the church, you wait for your leader. Amen? You wait for them. Kaya, iyon talagang pagiging woman. Becometh a woman. Kasi ang tagal. Sana kung ikaw ang leader, di gawin mo kung kay pinili ng Diyos. Kaya lang, hindi nga kasi ikaw eh. Gusto mong maging woman? Do you want to become a woman? Then wait for the leadership. Huwag kang masyadong, sabi namin sa Ilocano, darasudos. Sabi ng Tagalog, adelantado. Sabi ng Bisaya, ano nga ho, nakalimutan ko na yun, yung Bisaya, yung, ano? Amen. Learn in silence. See, leadership, not taking the initiative. Kaya nga, leader, pag sinabing leader, ikaw yung nangunguna. Amen? Hello? Yun po yung sinabi niya, in place of authority, you ought to learn these things and you become more women. You do not become a beast. You do not become anything else but a woman if you learn these things. Okay, and then number 3. Ito na yung gusto nyo, alam ko yun. Verses 13 to 15. Natin. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. Paano naging positibo ho yan? Parang negatibo yan sa amin. Ginagamit nga ho yan ng mga lalaki sa amin. Yan, huwag kang manguna. Ikaw ang unang nagkasala. Well, sa totoo lang, the context of these verses is in Genesis chapter 2. That you become a help meet. Amen? Help meet. You see, a help meet. Alam ng Diyos na mayroong need that even the beast cannot fulfill. And even God did not want to fulfill. Kung sana, ifulfill ng Diyos yung need ng lalaki, siya na lang yun. Pero, nangailangan ng woman. Hello? Amen? Isn't it that a great news? Na may pangangailangan yung create ng Diyos, and we believe that He is a perfect man. Noong create ng Diyos, wala pang kapintasan. So kung perfect yun, bakit may kailangan pa siya? It is not good for a man to be alone. Kita ng Diyos, hindi pa rin yun. Hindi pa rin siya, hindi pa rin kompleto, and there is something else that He needs. Na lahat ng kanyang create, in heaven and in earth, walang makapag-fulfill sa need na yan. And so, He created the woman. Kaya nga, ang description ng Panginoon sa kanya, a help meet. A woman is a help meet. Pag kinabi natin help meet, ay hindi po yung negatibo na helper. Hindi ho yun ang naisin ng Diyos sa salitang help meet. Kasi kung titingnan po natin ang ibig sabihin talaga ng helpmate, nag-aral din ho ko ng Hebrew. Nag-try ho ako ngayon na mag-Hebrew. Ang ibig sabihin ho nung help ay ezer. Parang ginamit sa salitang Ebenezer. Alam niyo yung Ebenezer? Diba? Nasa 1 Samuel yung Ebenezer. Yan ay the power of God. It means, Eben means rock, and Ezer means help or salvation. Kaya nung sinabing Ebenezer means the rock of help, because God is an Ebenezer. He is the rock of help. He is the rock of salvation. So ang ibig sabihin ng help meet, the word help doon ho, is
a savior. A woman, a savior. You are a savior. Totoo po yun eh. Because there is a longingness that no one can save but the woman. Kaya napakahalaga ng mga kababaihan. Because you were so designed by God to save that which cannot be met by any beast or any angels or anyone in the whole universe. Kayo lang ang nakakakaya na magpuno ng bagay na yan. Kaya sabi ng Panginoon, Ebenezer. Kaya nga nung sinasabi ni Pastor Ed sa amin, that women, ano kayang mangyayari sa isang simbahan na wala man lang kababaihan? Sa tingin ninyo. Doon nga sa selda na walang babae, ano nangyayari? Do you get what I mean? Kaya ho, napakahalaga ang bawat kababaihan na naririto. Kaya nga, you ought to be a savior. You ought not to be a destroyer. Kaya kayong mga young ladies, kung yung mga young men na ito ay mga tinawag ng Diyos, huwag niyo sila, you ought to be to save them so that they can fulfill their promise to God, and you ought not to be a stumbling block to them. Kasi maganda ka at ikay gusto niya, you are a savior. You ought to save them. Amen? Kaya nga, ako'y nagpapasalamat doon sa bahay, may savior. Oh, so totoo, I realized that noong binata ako, I had to do all the works. Pero maraming salamat, binigyan ako ng wife who is so conscientious sa bahay. Na-save na ako doon. Na-save ako sa paglalaba. Save ako sa pamamlansya. Pero kung minsan, siyempre, tumutulong. Save ako sa lahat ng mga bagay na yan. Na hindi ko ma-imagine if I will lose my wife. Hindi, parang magulo talaga yung buhay ng nawala na partner. Kayo, na-imagine nyo bang wala ang inyong mga asawa? Kayo mga may asawa? Naku, kung wala yung asawa ko, Pastor, praise the Lord, hallelujah. Ganun ka? You're not a woman, you're a beast. You have not become a woman. Because a woman saves. Kaya nga, anong sabi ng Proverbs? She builds her house. Kaya kailangan talaga kayo. Kaya kayong mga young people, wala pang asawa. You ought to really prepare yourselves. Because that is your design. The sign is to save the man. Yung hindi niya kaya. Kaya yung word din na meet, yung help, ibig sabihin, ezer. Yung meet, enegdo. Ang bihira talaga. Meron ba kayong Hebrew class ngayon? Enegdo. Kenegdo means against. Kenegdo. K-E-N-E-G-D-O. Meaning against or in front of or opposite. But the real meaning is exactly corresponding to. Parang, yan yung tinatawag nating mirror image. Di ba? Kang kayo, ikaw, nakatingin sa salamin, nakikita mo sarili mo. Amen? So alam mo na ikaw yun. Hindi yung kapitbahay. That is a woman, meaning meet. Meet. Ako ito, the woman is just in front. She is my mirror. You are the mirror of the man. You complement the man. Kaya nga, sa totoo lang, you do not have to change
your husband. Kasi kapag gusto mong baguhin yung asawa mo, binabago mo rin yung sarili mo. Kasi ikaw nga yung mirror niya. Gusto mong sampaltan, pinapaltan mo yung mukha niya, pinapaltan mo. Ibig sabihin, pinapaltan mo din yung mukha mo. Because you are a mirror. Kaya, help, meet, kenegdo. Ezer, kenegdo. Help, meet. Help means to save. And kenegdo means to be in front of. So that a woman becomes a woman if he or if she meets, if she corresponds to what the man cannot do. Yan po yung becoming a woman. Kaya, mga kapatid, ang pagbabago, sa totoo lang, yung gusto mong mabago yung asawa mo, sino ang gustong mabago ang kanyang asawa? Pakitaas ang kamay. Wala na kasi nauna ako nag-explain eh. Pero di ba yung desire mo noon? Si Mister kasi dapat mabago na ng Diyos yun eh. Dapat ganito na siya, dapat ganyan siya eh. Hindi mo ba alam na ikaw yung mirror niya? Hello? Ikaw yung mirror niya, kaya help meet. So if you so desire that, you have not become yet a woman, but so desire to become a woman, to be the mirror of your husband. Kasi nga, ikaw na rin lang naman ang nag-save sa kanya eh. From all the longing, you should really complement na sa lahat ng mga ibinigay ng Diyos sa niyan. Help, meet. See, 3 things, sabi ng Panginoon. Adorning yourselves to become a woman. Pangalawa, your place in authority. And third, you ought to learn to be a helpmate. Save him. Save the man. Ikaw ang kailangan. Sa totoo lang, walang ibang makakagawa. Hindi kaya ng aso yun. Hindi kaya ng inyong pusa o kaya yung manok. Hindi kaya ng inyong kabayo o kaya ng mga lovebirds na inaalagaan yan. Hindi kaya ng lahat ng mga alaga ninyo sa bahay. Ikaw lang yun. Kaya napakahalaga talaga mga kababaihan. Kaya you are occupying one of the sabi na, most important part sa buhay ng mga lalaki ng simbahan ng pamilya. That's why be able to meet this need. Become a woman for God. Tayo lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Na ang mga katotohanan na kalatag dito po sa inyong salita. That you so designed women that no other creature can fulfill. That the pastor, that even the angels cannot fulfill. And even the divine did not want to feel it himself, but created a woman upang ang pangangailangan ito ay matugunan. Maraming salamat po sa mga kababaihan na ririto ngayon. I believe with all my heart, dakilang Diyos, na sila'y ibinigay ninyo. Kaya nga po, hinihiling ko po, Panginoong Diyos, na kami po ay magkasama-sama na lumakad ayon po sa inyong kalooban, so that we would be able to really be the persons you would want us to be. Naririto po ang mga kababaihan. Maraming salamat sa kanila. Sila po ay napakalaking tulong sa gawain, sa bawat simbahan, kung saan man po sila miyembro. At sa bawat pamilya, kung saan man po sila, Panginoong Diyos, nakabilang. Ang hinihiling ko po, dakilang Diyos, na sila lahat inyong pagpalain. Maraming salamat po sa oras na kanilang iginugugol
para po sa inyong gawain, para sa inyong salita. And I pray, Father, that you would continually bless them and that they would be indeed great blessing to the church, to their families, and to our nation as well. Pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, na ma-realize ng bawat isa ang role nila upang ito'y pahalagahan nila patuloy sa kanila pong mga simbahan at pamilya. Pagpalain mo maging ang invitation sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya, kaninang umaga, kahapon, ngayong hapon, and even this last session of your conference, ano sayang kung ikaw ay hindi magkakaroon ng commitment sa Diyos to become a woman God wants you to be. Kaya napakahalaga, sa totoo lang kapatid. Kaya ka iniligtas ng Diyos so that you will fulfill a great role sa inyong simbahan at sa iyong sa pamilya. Pero kinakailangan magkaroon ka ng commitment at ngayong gabi, bakit hindi ka lumapit sa Diyos? Dito sa altar, as I've told you, dito sa altar, may pag-usap ka sa Panginoon. Ask the Lord, Lord, help me become the woman you would want me to be. Binigyan mo ako ng pagkakataon ngayon makarating dito, makakapagkinig ng iyong salita. Let me become a woman. I am not yet a perfect woman, but yet, you can make me the best because it is what you so desire for me. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga kababaihan na ririto ngayon sa harapan. Di ko ho alam kung saang bahagi ng inyong service, ng mga sessions, na kayo po ay nangusap sa kanila. But I believe with all my heart that you have been talking with them, touching their heart. At gamitin nyo nga po sila, Panginoon, yung kanilang commitment ngayong gabi. Para sa inyo, Panginoon Diyos, ito po ay mamunga sa kanila. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, ganun din po sa kanilang mga simbahan, that they become real women according to your will, according to your plan and design. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga may asawang, kanilang mga husbands, at ang kanilang mga anak. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga ministries. Kung meron po sa kanila ang wala pa, hindi pa na-involved sa ministry, I pray that you would help them out at sila po, Panginoon, ay magamit mo knowing that you have created them to fulfill the need that no one can be able to fulfill except them. Kaya po ikaw manguna sa kanila. Thank you for their speakers. Thank you, Lord, for your word. Maraming salamat din po sa nag-organisa ng pagtitipon na ito. Patuloy pagpalain mo po sila. At ikaw, Panginoong Diyos, ang mangunguna sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.